ang tatlong rason kung bakit hindi pa natutupad ang pinapanalangin mo. Doon sa pangatlo, mapapatama ka talaga. Unang rason, hindi pa tamang panahon. According to Ecclesiastes 3:11, God has made everything beautiful in its time. Halimbawa, meron kang anak na 6 years old tapos humihingi ng motorcycle sa'yo, malamang hindi mo ibibigay. Pero pag 18 na siya o 21 na siya, pwede mo nang ibigay dahil alam mong handa na siya. Ganon din ang Panginoon, hindi pa niya ibibigay yung pinapanalangin natin kasi hindi pa tayo handa at hindi pa tamang panahon. Pangalawang rason, hindi align yung pinapanalangin natin sa purpose ni God sa buhay natin. According to Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Kailangan yung bagay na pinapanalangin mo ay tugma dun sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Minsan kasi, meron tayong mga bagay na gusto natin, kaya lang kaiba sa plano ng Panginoon. At yung pangatlong rason, maaga ka kasing nag-give up. According to Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So may tatlong bagay po dun sa Galatians 6:9, no? Let us not grow weary in doing good. Ibig sabihin, huwag kang tumigil gumawa ng bagay na mabuti, ng bagay na nararapat. Kung ikaw ay may negosyo, ituloy-tuloy mo yung pag-workout ng negosyo mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ituloy-tuloy mo yan. Because at the proper time, sabi dito, proper time, may tamang panahon, may taktang panahon. Kailangan mong respetuhin yung proseso. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo po pwedeng i-shortcut. Kasi lahat ng sinushortcut natin sumasablay. So kailangan mong respetuhin na may tamang panahon, in proper time, ibibigay niya sa'yo. Pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? If we do not give up. Huwag kang susuko, kapatid. Mahirap man, o may challenges man, may discouragements man, huwag kang susuko. Kasi nandyan ang pangako. If we do not give up, we will harvest. Ibig sabihin, aani tayo sa mga bagay na tinatalim natin ngayon. Lahat ng pagod, puyat, sakit, discouragements, mga bagay na hindi maganda at hindi komportable sa pakiramdam, magiging worth it yan pag nakita na ng Panginoon na deserving ka na, ibibigay niya na sa'yo yung bagay na pinapanalangin mo.